Kung minsan para maging sulit talaga ang biyahe, kailangan mo lang ang mga panalong tanawin. At dito sa bayan ng Pagbilao, talagang winner ka dito dahil hindi malayong pinagpala ng kalikasan ang bayang ito. Mula sa mga luntiang tanawin, makulay na isla, malawak na karagatan na may malinaw na tubig, puting buhangin, mga natural na atraksyon tulad ng kuweba na konektado sa White Sand Beach at sandbar na tila hinulman ng kalikasan sa gitna ng karagatan. Kaya sa videong ito, dadalhin ko ulit kayo sa isang masayang paglalakbay na puno ng mga tanawin at kakaibang karanasan. Mula sa ating biyahe. Tapos dito makakita tayo ng mga nakatusok na kawayan. Ang hinuhuli pala dito, talaba. Island hopping, na kung saan pupuntahan natin ang mga hidden gems ng bayan ng Pagbilao, Quezon, tulad ng Kuwebang Lampas. Kaya pala tinawag na Kuwebang Lampas ito dahil tagusan yung kuweba. At ang tila nakalutang na buhangin sa gitna ng karagatan, ang Bilaran Sandbar. Tingnan nyo guys, meron tayong nakita na starfish dito sa Bilaran Sandbar. Good morning guys! Welcome pong muli sa ating panibagong motorcycle adventure. At ngayon, andito na po tayo sa bayan ng Pagbilao, Quezon. At ang una po natin na pupuntahan dito, ito yung tinatawag nila na Kuwebang Lampas. So mula po dito, magmumotor lang tayo ng 17 minutes, 8.6 kilometers. At mararating na natin yung ating unang destinasyon, ang Kuwebang Lampas. Okay, tara! Simulan na natin ang paglalakbay dito po sa Pagbilao, Quezon. At abangan nyo pa kung saan pa tayo pwedeng magpunta dito po sa probinsya ng Quezon. Okay, let's go! Dito sa kalsada na dinadaanan natin, amoy na amoy natin yung amoy ng kopra. Napakabango. Dahil nga ang daming mga puno ng nyog na makikita dito. At isa yan sa mga pangunahing produkto dito sa Pagbilao, Quezon, o kahit sa buong probinsya ng Quezon. Dito sa kalsada na dinadaanan natin, merong isang malaking bundok, oh. Bulubundukin din dito sa Pagbilao, Quezon. Okay, kailangan natin kumanan dito. Papasok dun sa pupuntahan natin, Kuwebang Lampas. Okay, right turn tayo dito. Alright. Meron palang release ng trend dito. Yeah. Nagpatuloy tayo sa ating biyahe papunta sa ating destinasyon. Maayos din ang kalsada na ating dadaanan dito. May mga bahagi din ng kalsada na medyo may kataasan. May mga part din pala na ahon dito sa dadaanan nyo papunta sa Kuwebang Lampas. At yung kalsada, sakto lang din, hindi ganun kalabad. Mapuno ang paligid, kaya sariwang hangin din ang malalanghap nyo dito habang nasa biyahe. Uphill, downhill, tapos maraming puno sa gilid ng kalsada. Dead bundok din to. Yan yung kondisyon ng kalsada na dadaanan ninyo. Pasok ang 4 wheels dito. Meron din tayong madadaanang ilog sa gilid ng kalsada na napapalibutan ng makapal na bakawan. Ito, meron tayong tuloy na dadaanan. Silip tayo sa baba. Ang kapal ng mangrove dito. Yun, no? Wow.
Dito sa itaas ng tulay makikita natin yung malawak na ilog. Tapos dito sa kanang bahagi natin makikita yung makapal na bakawan dito. Ang ganda. Makikita natin dito sa ilog may mga nakatusok na kawayan. Dito daw inuhuli yung mga talaba. Ang sarap siguro ng talaba dito sa Pagbilao, Quezon, no? Ang daming nakatusok na kawayan hanggang dun sa pinakadulo. Ang ganda rin ng tanawin na makikita nyo rito sa ilog na dadaanan nyo papunta sa Kuwebang Lampas. Meron ako nakikita bundok dito sa kaliwang bahagi natin. Rock formation siya, tapos nabalutan siya ng makapal na punong kahoy. Ang lakas ng dating nung itsura ng bundok na makikita nyo rito. Ang sarap din magmotor dito, oh. Ang ganda ng kalsada. Pagkatapos ng ilang minutong pagmumotor ay narating na natin ang barangay Ibabang Pulo ng Pagbilao, Quezon. Na kung saan, dito ang lugar na sasakay tayo ng bangka papunta sa mga destinasyon na gusto nating mabisita. Okay guys, narating na natin itong planta dito po sa barangay Ibabang Pulo ng Pagbilao, Quezon. So ngayon, ang gagawin natin, sasakay tayo ng bangka for island hopping. So ang mga plano namin puntahan ay yung Kuwebang Lampas, saka yung sandbar. Sana lang swertehin tayo na makita o magpakita yung sandbar para maibahagi namin sa inyo, kasi nagpapakita lang yon kapag low tide. Kasama na rin natin ang bangkero na si Kuya Henry na maghahatid sa atin sa Kuwebang Lampas at Bilaran Sandbar. Kailangan pa nating magmotor ng ilang minuto para puntahan ang mismong sakayan ng bangka ni Kuya Henry. Dito pala talaga yung daan papunta dun sa sakayan ng bangka. So kung mapapanood ninyo yung video natin, magiging familiar na kayo. Ito, masikip na yung daan. Ito na yata yung pwesto nila kuya. Yun, nakikita ko na yung dagat. Yeah. Makikaraan po. Salamat po. So hindi na to passable sa sasakyan. Motor na lang yung makakapasok dito. Pasikip ng pasikip. Buti na lang nakamotor tayo, kaya kasya lang yung motor natin sa daan. Alright, makikaraan po. So dito natin iiwan yung aming mga motor sa may tapat ng tindahan. Safe naman dito dahil pwesto ito nung may-ari ng bangka na sasakyan natin. Hello. Hi. Hello. Nagsasayaw ng mga lokal dito. So ito yung pwesto ng sakayan ng bangka. So kung kayo ay pupunta rin doon sa mga pupuntahan natin, yan, makikita nyo rin to. Yung una nating pupuntahan sa gagawin nating island hopping is yung Kuwebang Lampas. Sabi ni Kuya Henry o si Kuya Box ay nasa 15 minutes lang yung magiging biyahe natin at mararating na natin ang Kuwebang Lampas. Ito na yung nilalakaran natin ngayon dito. Mga bato papunta doon sa bangka. So ngayon nakikita natin na maraming kalat dito sa nilalakaran natin. Gawa daw ng hangin habagat at bagyo, kaya tinangay itong mga dumi. Pero dati daw ito ay puro buhangin. Tingnan ninyo yung mga limestone na makikita nyo rito habang kayo ay naglalakad. At eto na yung karagatan, no? Nasa gilid na natin. Ayun yung bangka na sasakyan natin. Pagkatapos nating maglakad ng mga 3 minuto, narating na natin yung bangka na ating sasakyan papunta doon sa mga plano nating puntahan.
Alright, umaandar na yung bangka natin papunta sa ating unang destinasyon, Cuevang Lampas. Let's go! Habang tayo ay nakasakay sa bangka, yung mga tanawin na nakikita natin dito, yan, limestone na nabalutan din ng mga puno. Ang sarap pagmasdan ng mga tanawin na nakikita natin dito habang tayo ay nakasakay ng bangka at nakikita ang malawak na karagatan dito po sa Pagbilao, Quezon. Meron pala tayong dadaanan dito na power plant. Tapos minakita pa tayo na isang malaking barko. Ito yung power plant, guys, no? Belong to you, belong to you. At yan, meron na tayong isla na dadaanan dito. Yun, nakikita ko na yung kuweba. Ayun guys, oh. Alright! Woo! Hey, let me take your hand. And baby, say please. Grabe, ang ganda ng kulay ng buhangin. Pinong-pino. Puting-puti. Wow! Woo! Cuevang Lampas! Tingnan nyo naman kung gaano kalinaw yung tubig, guys. Okay guys, narating na natin ang Cuevang Lampas. So ito yung pinaka cave na makikita nyo rito. Ito naman yung white beach na makikita nyo rito sa Cuevang Lampas. Ito ang Cuevang Lampas, isang kilalang destinasyon na matatagpuan sa Barangay Ibabang Pulo, Bayan ng Pagbilao, sa Quezon. At bahagi ito ng Pagbilao Grande Island. Ang lampas sa pangalang Cuevang Lampas ay tumutukoy sa likas na arko na maaring tawirin mula sa isang dulo ng dagat patungo sa kabilang bahagi nito. Ang kuweba ay tila tulay na binuo ng kalikasan na nagbibigay daan para sa mga turista na gustong maranasan ang paglalakbay sa pagitan ng dalawang bahagi ng beach sa iisang spot. Ito yung pinaka-loob ng kuweba na makikita nyo rito. So kaya pala tinawag na Cuevang Lampas ito dahil tagusan yung kuweba. Ito yung pinaka-butas ng isa, tapos dun sa dulo makikita natin may butas na maliwanag. So kaya tinawag siya na Cuevang Lampas. Sa bawat dulo ng butas ng kuweba, mayroong pwesto na pwede kayong maligo. Dito sa pinaka-loob, mararamdaman natin yung malamig na simoy ng hangin dahil nga natatakpan ng sikat ng araw. So ngayon nakikita natin na mayroong mga turista rito sa loob. Marami tayong makikita rito na mga bato sa pinakailalim. Limestone yung bato rito. Tingnan nyo kung gaano kalinaw yung tubig dito. Kitang-kita natin yung mga bato dun sa ilalim ng karagatan. Tapos meron pa tayong nakikita na maliliit na mga isda. At tingnan nyo naman yung kabundukan na makikita nyo rito, nasa likod natin. Bundok na bato, tapos makapal yung mga puno. Kaya po kung kayo ay nagpaplano din na puntahan ang Pagbilao, Quezon at libutin ang ganda nito, kasama niyo po sa listahan itong Cuevang Lampas. Sulit ang biyahe niyo dito. At dahil sa malaparaisong tanawin nito, maputing buhangin at malinaw na tubig ng dagat, naging popular itong atraksyon sa bayan ng Pagbilao, Quezon para sa mga lokal at dayuhang turista. Andito tayo ngayon sa Pinong Buhangin na makikita nyo rito sa Cuevang Lampas. Tingnan nyo naman kung gaano kapulbos ang buhangin dito. Yan, no? Grabe, pinong-pino, no? Sa mga ganitong beaches na pinupuntahan natin, no? Talagang malaki yung binibigay na ganda kapag maputi yung buhangin sa karagatan, no? Talagang nakakainggan yung maligo sa mga
ganitong spot na makikita natin sa ating bansa. Marami na tayong napuntahan ng mga white beaches dito sa Pilipinas sa ginagawa nating paglalakbay. Mapa norte man yan o mapa south, kahit sa parte ng Visayas. Pero dito sa Pagbilao, Quezon, kakaiba din yung natatanging ganda ng mga white beaches nila dito. At isa pa sa talagang gustong-gusto ko dito is yung kulay ng tubig. Medyo may pagka-green yung kulay niya. Tignan nyo kung gaano kalinaw yung tubig dito. Hindi tayo makaligo dito dahil hanggang ngayon daw ito ay private property. Pero sabi naman nung nakausap natin na nagbabantay dito, sa mga susunod na araw ay magiging public na at pwede nyo na rin isama ito sa bucket list ninyo, itong pagligo sa maputing buhangin nila. Pero kung gusto nyo pumunta ng Kuwebang Lampas, pwedeng-pwede, ito ay public, makakapunta kayo sa loob ng kuweba at may mga pwesto din naman doon na pwede kayong maligo. Doon sa pinakabungad at dulo ng kuweba, may spot doon na mag-enjoy din kayo sa pagligo. Kagaya ng mga naabutan natin kanina. Naibahagi ko na sa inyo ang Kuwebang Lampas. Napuntahan na rin natin yung maputi at pinong buhangin dito. So ngayon, pupunta na tayo sa ating susunod na destinasyon sa ginagawa natin na island hopping. At ito nga po yung Bilaran Sandbar. Isa yan sa mga kilalang tourist attraction dito sa bayan po ng Pagbilao, Quezon. Okay, let's go! Nakasakay na ulit tayo ng bangka at patungo naman tayo sa Bilaran Sandbar. Kailangan pa nating magbiyahe ng kulang 20 minutos para makarating sa ating susunod na destinasyon. Habang tinatahak natin ang malawak na karagatan, ramdam na ramdam ko talaga yung excitement. Iba talaga ang vibe kapag nasa dagat ka. Sariwa at malamig na hangin ang iyong malalanghap at mga tanawin na sobrang payapa. Kuya Henry, bakit po ba tinawag na Bilaran Sandbar? Kasi kaya tinawag itong Bilaran Sandbar. Kaya sa gitna siya ng dagat na litaw ang buhangin, lalo pag mainit, kaya sinabing Bilaran Sandbar. Yun. So nabibilad yung mga pupunta rito. Dahil nga walang silong. Open area, no? Kaya tinawag na Bilaran Sandbar. Tuwing kailan ba lumalabas itong napakagandang sandbar ng Pagbilao, Quezon? Pabago-bago ng litaw sila. Pwede sa umaga, tanghali, hapon. Bago-bago ng oras. Yun, narating na natin ang Bilaran Sandbar. Sakto, tsempohan natin nakalabas yung sandbar dito. So, swertihan lang din yung pagpunta rito na makikita natin yung sandbar dito sa Pagbilao, Quezon. At ito nga po yung Bilaran Sandbar. So, kailangan na nating bumaba ng bangka para makalapit tayo doon sa pinaka-sandbar. Ang Bilaran Sandbar ay isang mahabang white sandbar na isa rin sa mga tagong yaman ng bayan ng Pagbilao sa Quezon. Ito ay pinaniniwalaang likha ng mga alon mula sa pagtatagpo ng Pagbilao Bay at Tayabas Bay, kaya nakabuo ng mistulang nakalutang na buhangin sa gitna ng malawak na karagatan. Lumilitaw lamang ang Bilaran Sandbar kapag mababa ang tubig o low tide. Ang tubig sa paligid ng sandbar ay malinaw, kaya mai-enjoy nyo rin ang paglangoy dito at makikita ang iba't ibang uri ng isda at mga lamang dagat. Lapit tayo doon sa Bilaran Sandbar. Alright. Yun, no? So, hindi pala ganoon ka lalim yung lalakaran natin dito
para makapunta doon sa pinaka sandbar. Ang dami niyong makikita ng mga sea urchins dito sa ilalim ng dagat, pero ito daw yung mga sea urchins na hindi nakakain, sabi ni Kuya Henry. Alright! Woo! Narating na natin ang isa sa pinagmamalaking tourist destination ng Pagbilao, Quezon, ang Bilaran Sandbar. Matagal ko din pinangarap na mapuntahan ito at maibahagi sa inyo. At ito na nga po yung pagkakataon na narating natin ito. Grabe, iba yung pakiramdam kapag andito ka na. Ngayon, natsyempohan natin na kahit isang turista, wala tayong nakasabayan dito. Kaming dalawa lang ni Suki, saka yung bangkero na kasamahan natin. Pero may mga time daw dito na talagang punong-puno ng mga turista o bumibisita dito sa Bilaran Sandbar. So, swerte tayo kasi natsyempohan natin na nakalabas o nakalitaw ang Bilaran Sandbar. Yung mga tanawin na makikita nyo rito, kabundukan ng Quezon. May mga part din na makikita nyo rito ang isla ng Mindoro, ang isla ng Marinduque, tapos Batangas. Kaso ngayon, natsyempohan lang natin na maambon, kaya hindi natin nakikita yung mga nakapalibot na tanawin dito sa left side natin. Makikita rin natin dito yung Mount Banahaw. Yan nasa likod natin, oh. Napakataas. Hindi lang natin nakikita yung buong bundok ng Mount Banahaw dahil tatakpan siya ng makapal na ulap. Sabi ni Kuya Henry, ang haba daw nitong Bilaran Sandbar, kapag nakalabas lahat, ay umaabot daw ng 400 meters. So ngayon, yung natsyempohan natin na sandbar na nakalitaw ay nasa 300 meters lang. Makakapaglakad kayo dito, ma-enjoy ninyo yung ganda ng mga tanawin na makikita nyo rito. At isa pa sa nagustuhan ko dito, yung alon ng karagatan dito sa Bilaran Sandbar ay hindi malakas. Kaya kung kayo po ay maliligo dito, siguradong mag-e-enjoy kayo. Tingnan nyo. Saka ang babaw lang niya. So kung gusto nyo ng medyo malalim, siguro hanggang dibdib, yung paliliguan ninyo, eh pwede kayong maglakad papunta roon. At dito sa Bilaran Sandbar, nakakakita kayo ng starfish. Dalawang starfish yung ating nakikita. Ito yung isa. Ito pa, oh. Wow. Marami daw talaga tayong makikita dito na starfish. Puntahan natin yung pinakadulo nitong Bilaran Sandbar. Ito po yung pinakadulo nitong sandbar na nilalakaran natin. May mga pagkakataon siguro na kapag talagang sobrang low tide, lalabas pa yung mga buhangin dito. Dahil ngayon nakikita natin na meron ng tubig. Pero pwede pa ring lakaran dahil mababaw lang. Kaya sana, kagaya namin, kung sakaling plano nyo din bisitahin ang Bilaran Sandbar, sana po ay makita nyo rin ang ganda nito para sulit ang pagpunta nyo rito. Masasabi ko na isang simpleng paraiso ang Bilaran Sandbar. Mararamdaman mo talaga ang kalmado at ganda ng kalikasan dito. Isang lugar na parang hinulman ng kalikasan para magbigay ng katahimikan at kapayapaan. So kada biyahe ninyo, kahit konti yung sakay ninyo, 3,000 talaga yung magiging bayad nila. Oo, sir. 3,000 talaga. Maximum ng 8 person. So ano naman po yung mga isla na pwede nilang puntahan dun sa 3,000 na yun? Meron tayo, sir, na mapupuntahan natin doon ng Isla Salamin, Tabing Ilog, Titans, at saka Kawayan Beach, at saka ang napakagandang beach namin talaga dito ay Guibang Lampas, at mapupuntahan mo rin ng Bilaran Sandbar. Sa mga followers and subscribers natin, kung gusto nyo pong makita rin ang mga tourist destination dito sa Pagbilao, Quezon, at gusto nyo ring mag-island hopping, kontakin nyo lang po
si Kuya Henry o kilala din siya dito na Kuya Box. Ito yung Facebook page niya at ito rin yung contact number niya. Oh, kontak lang po kayo. PM lang kayo kay Kuya Henry. Okay na okay to, hindi kayo pababayaan dito. Ang kagandahan dito, kapag nakaramdam kayo ng gutom, meron kayo pwedeng bilhan ng pagkain. Kagaya nito, merong nagbebenta rito ng lumpiang toge. Yan. Sarap to, tapos may kasamang suka. Nagbebenta rin sila dito ng buko juice. Yan, nag-order na tayo. Andun yung bangka nila. Yun, kasalukuyan nagbabalat ng buko yung bata. Okay din, masarap din yung lumpiang toge nila. Fresh buko juice, halagang 40 pesos. Tamis ng buko juice dito sa Pagbilao, Quezon. Inabutan na tayo ng malakas na ulan. Habang dito tayo sa Bilaran Sandbar. Pero okay to kasi habang umuulan, maliligo tayo. Okay, let's go! At inabutan na nga tayo ng malakas na ulan dito sa Bilaran Sandbar. Pero alam nyo, hindi ko ina-expect na ganito kasarap ang pakiramdam. Yung ulan, yung hangin, at yung malamig na tubig. Parang nakikipagsabayan sa ganda ng lugar. Ang sarap maligo. Habang andito tayo sa Bilaran Sandbar, inabutan tayo ng napakalakas na ulan. So ito yung pagkakataon na masarap maligo dito. Nag-enjoy tayo sa magandang tubig ng karagatan, maputing buhangin, at malakas na ulan. Woo! Isa pa sa mga nakakatuwang karanasan natin dito ay ang makasalamuha ang mga batang lokal na kasama natin. Yung tipong parang babalik tayo sa pagkabata. Tumatakbo, nakikipaglaro, at magkakasamang nagtatampisaw sa malakas na buhos ng ulan. Habang tayo ay masayang naliligo, nakita natin dito ang isang lokal na mangingisda. Marami din palang nahuhuling iba't ibang klaseng lamang dagat dito sa Bilaran Sandbar. Palang nahuli ng mga laman dagat. Iba't iba, may mga may mga shell. Barong. Barong daw tawag dito. O yan barong. Tapos meron pang ano ba to ate? Igat? Igat. Ito lapu-lapu. Lapu-lapu, maliit pa. Maliit lang. Yan. Yan, lapu-lapu. Oo. Tapos ang taong nila dito, yan ang lalaki. Taong dagat, no? Grabe ha? Class B na tahong daw to, sabi niya ate. Ay, nasa palengke yung klase. Tapos ito, Pares lang po. yung laman na yan, tinatanggal, no? Ginaganyan. Ginaganyan, tapos pwede na siyang iluto. Ito yung laman. Ano tawag dyan natin? Barong. Barong. Ito pala yung pinakalaman nitong barong na parang malaking tulya. So ganyan yung buhay nila dito sa karagatan. Nagbebenta sila ng pagkain dito sa Bilaran Sandbar. At the same time, nakakapanghuli sila ng mga isda na pwede rin nilang ibenta kapag nakalapag na sila doon sa mismo maraming kabahayan. May starfish nilalaro ng bata. Dala. Buhay pa to, no? Oh, starfish. Starfish. Grabe, mahahawakan mo lang dito yung starfish. Yun, sa wakas at napuntahan na rin natin at naibahagi sa inyo ang Kuwebang Lampas at ang Bilaran Sandbar dito po sa Pagbilao, Quezon. So ngayon, dahil andito na rin tayo sa Pagbilao, Quezon, diretso na tayo ng bayan naman ng Atimonan, Quezon. Pupuntahan natin yung Atimonan Bay Park. So mula dito sa Pagbilao, magmomotor pa tayo ng 54 minutes at mararating na natin ang ating susunod na destinasyon sa ginagawa nating paglibot at pag-ikot dito po sa probinsya ng Quezon. Ayan na. Binuhusan ulit tayo ng malakas na ulan habang tayo ay papunta sa Atimonan.
Hindi talaga tayo tinatantanan ng ulan sa ginagawa natin biyahe na to, no? Kahit saan tayo mapunta, mapa norte o south, lagi tayong inuulan. Gawa nga ng talagang ngayong buwan, bare months, madalas talaga ang pag-ulan. Inabutan na tayo ng mas malakas na ulan, kaya nakapagsuta tayo ng kapote. Tutuloy natin yung biyahe natin para mapuntahan lang itong Atimonan Bay Park. Nasa ano pa, 33 minutes pa yung magiging biyahe natin papunta doon. Nagpatuloy ang ating biyahe kahit binubuhusan tayo ng napakalakas na ulan. At dahil sa biglang sama ng panahon, napabagal ang ating biyahe papunta sa ating destinasyon. Sa ruta ng ating binabaybay papunta sa ating destinasyon, ay dadaan din pala tayo dito sa tanyag na Old Zigzag Road, na kilala rin bilang Bitukang Manok o Eme ng Atimonan Pagbilao Road. Yan ang itsura ng Old Zigzag Road kapag nasa taas kayo. Talagang masasabi natin na para siyang ahas. Nakapalupot, oh. Ilang beses na tayong nakadaan dito, pero ngayon lang ako nakaramdam ng kaba. Gawa ng malakas na ulan na may kasama pang kulog at kidlat. Kaya ramdam natin yung dulas ng kalsada. Inabot na rin tayo ng hapon at hindi pa rin humihinto ang ulan. Kaya minabuti na namin na wag nang tumuloy. At balikan na lang sa mga susunod nating paglalakbay dito sa probinsya ng Quezon. Okay, so hanggang dito na lang siguro yung magiging vlog natin. Dahil talaga sobrang lakas ng ulan na inaabot namin ngayon. At malapit na rin dumilim, hindi na rin naaabutan ng maliwanag yung gusto namin puntahan sa Atimonan. Siguro sa mga pagbalik na lang natin dito, saka ako ipapakita sa inyo yung ganda nun. Kailangan na rin natin umuwi ng Bulacan para makapag-edit. Maraming salamat po sa mga nanood simula po ng umpisa ng vlog natin sa Quezon. Kita-kits po tayo sa ating susunod na episode. Thank you. Lagi tatandaan, keep safe, ride safe, God bless. Ang ganda ng Pilipinas. Magmotor lang tayo. Woo! Thank you.